Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang best argument mo? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Romans chapter 2 verse 15 to 16. Ang sabi po ay, which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Um, ang tanong natin ngayong araw is, ano ang best argument mo para patunayan na may Diyos? Maraming tao ang gumagamit ng siyensya, creation o logic, pero isa sa pinakasimple at pinaka-strong na argument ay yung moral argument. Kasi kahit saan ka man mapunta, ibang bansa, ibang kultura, ibang lahi, ibang lugar, lahat ng tao ay may sense ng right and wrong. Kahit hindi pa nila nababasa ang Bible o hindi sila isang believer, deep inside, meron silang conscience. At saan galing ito? Diyan napasok ang first teaching. Morality is not cultural but theological. Hindi lang siya um, product ng environment o society. Hindi lang siya natututunan sa school or sa bahay. Ang tunay na morality ay galing sa Diyos mismo. Siya ang ultimate standard ng good and evil. Kaya nga kahit walang batas ang isang bansa, may mga tao pa rin na nakakalam kung ano ang mali at tama. Kasi nga, ang moral law, hindi lang nakasulat sa papel. Nakasulat ito sa puso ng bawat tao at ng bawat isa. Ang second teaching is, God inscribed His moral law in every human heart. Yan ang sabi sa Romans chapter 2 verse 15. The law written in their hearts, their conscience also bearing witness. Ibig sabihin, ang konsensya natin ay parang alarm o compass na binigay ng Diyos. Every time we lie, we cheat, hurt someone, nakokonsensya tayo. Kaya paminsan, matigas ang puso natin, deep inside, alam natin ang tama. Pero may warning din dito. At ang last teaching is, your changed life is the best moral argument. Alam mo ba kung sino ang pinaka-effective na testimony? Hindi yung sobrang talino, hindi yung maraming alam sa theology, kundi yung taong binago ng Diyos. Kung dati mainitin ang ulo mo, pero ngayon patient ka na. Kung dati nanakit ka ng damdamin, pero ngayon gentle ka na. Kung dati puro mura ang lumalabas sa bibig mo, pero ngayon puro encouragement na. Yan ang hindi kayang tapatan ng kahit anong debate. Kasi ang tunay na pagbabago ay galing sa tunay na Diyos. Yun lamang po.